ito ang mga napapanahong balita. Nakahanda na ang Department of Agriculture o DA sa posibleng pag-extend ng 60-day import ban at pagtaas ng taripa ng imported na bigas kasunod na naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng direktiba na protektahan ang industriya ng lokal na palay. Samantala, una nang iminungkahi ng DA ang pagbabalik sa 25% ng taripa ng imported na bigas na kasalukuyang nasa 15%. Habang magtatapos naman sa Nobyembre ang kasalukuyang import ban. Dagdag ng DA, posibleng sa kalagitnaan ng Oktubre pa matukoy ang pagbabago sa taripa at ang kahabaan ng magiging freeze sa pag-angkat ng bigas. Bunsod ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo, naka-red alert ngayon ang Philippine Coast Guard at PCG at maigting na pinapalakas ang seguridad sa iba't ibang lugar sa bansa na inaasahang maapektuhan ng bagyong Opong. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Mananatiling nakataas sa red alert ang Philippine Coast Guard o PCG sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa paghahanda sa mas pinalakas na bagyong Opong. Naka-heightened alert ang iba't ibang Coast Guard district sa mga rehiyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin at paigtingin ang pagbabantay sa mga pantalan upang matiyak ang seguridad at mabigyan ng agarang tulong ang mga komunidad na maaaring maapektuhan ng bagyo. Ayon sa direktiba ng Pangulo, ang PCG ay responsable sa paghahanda ng mga rescue ng mga kagamitan katulad ng floating asset at rescue gear. Sa ulat ng PCG, ang mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Northeastern Luzon, Eastern Visayas, Bicol at Northeastern Mindanao. Nasa 1,509 na pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded umano sa 42 na bilang ng mga pantalan bunsod ng bagyong Opong. Samantala, 14 na mga barko at 780 rolling cargos rin ang stranded sa mga naturang pantalan. Ayon naman kay Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo, mananatilian niya ang red alert status ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC hanggang ngayong linggong ito. Naka-standby pa rin for deployment para kung sakaling ano ang kakailanganin ng ating mga regional offices, ng ating mga kababayan sa mga komunidad and different parts of especially Northern Luzon, nakaantabay pa rin po ang ating mga response agencies. Matatanda ang kamakailan ay nagsagawa ng rescue operation ang Coast Guard District Northwestern Luzon at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa mga residente ng Barangay Sagap, Bangged, Abra. Nagsanipesa rin ang mga naturang ahensya upang makapaghatid ng relief goods sa mga apektadong residente. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagsagawa ang Department of Migrant Workers o DMW ng programang sumusuporta sa mental health ng mga overseas Filipino workers OFW. Ito ay naglunsad ng Kamusta Kabayan Bagong Bayani Monitoring Hub upang magbahagi sa mga OFW ng paraan sa pagsugpo ng stress at pagiging matatag sa mga kinakaharap na suliranin. Ayon sa ahensya, sa pamamagitan nito, kanilang tutugunan ang mula sa simple hanggang sa komplikadong isyong pinagdadaanan ng ating mga kababayan abroad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Bulkang Mayon posibleng magdulot ng lahar threat bunsod ng bagyong Opong. DOH itinaas na ang Code White Alert bilang paghahanda sa bagyong Opong. Vice President Sara Duterte umalma sa welfare check na isinagawa ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Dating DPWH Undersecretary Bernardo, inaming sangkot siya sa katiwalian sa gobyerno. NBI, nasabat ang 170 million pesos na halaga ng mga pekeng kasuotan sa Maynila.
Tom Holland nagtamo ng on-set head injury matapos ang stunt sa pelikulang Spider-Man. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods.